So guys, welcome sa aking YouTube channel. This is Mike and today yung video natin is about sa podcast interview ko last 4 years ago. So mga May 2021. And gusto ko lang share to kasi actually ngayon ko lang siya nakita ulit. And one thing is gusto ko lang ano ba pinag-iba 4 years ago. Simula nung interview ako dito and siyempre marami namang pinagkaiba rin and gusto ko lang mag-react. So, more on reaction video to dun sa podcast ko na interview that last time. So, samahan niyo ako para sa mga tao. Samahan niyo ako kung gusto niyo mas makilala ng gusto niyo mas makilala ng malalim yung sino ba si Mike. So, eto, start na natin. Interview na ako ni Fer. Ito yung co-work ko before, then naging for 6 months din naging nag-try siya mag-podcast and na-interview niya ako dito. So, tingnan natin. 2 hours to, so kakatin natin to. Ito yung part 1, so make sure na mag-subscribe kayo para sa mga part 2, 3, and 4. So, every 30 minutes ang cut natin dito kasi medyo mahaba, 2 hours. So, again, samahan niyo ako. Tirapan na rin ito. Start na natin. Hello! Good evening, good morning dyan sa ating mga tao sa Pilipinas, and welcome to the episode 5 of the Lions Podcast. Ako mga kasama nyo. Ako si Jay, ako si Fer. You know the drill. Today is May 7 pala. Tayo na backdated tayo. Pero yun nga, May 7, 2021, 8 p.m. dito sa Estados Unidos. At syempre, May 8, alas 9 ng umaga dyan sa Pilipinas. And this is the Mother's Day weekend. Pare, Mother's Day na. Meron na ba kayong mga regalo para sa inyong mga ina? Passport din natin ng konti kasi mag-sponsored pa siya. FA and you can get Bernadette, shout out. So, pakilala na natin. So, first of all, ito nakasama ko na before. Short time lang pero napaka-fruitful ng pinagsamahan namin. One of my teammates, isa sa mga teammates ko sa Alorica, Largo account. Sa mga nakakalam ng Largo, you know the drill. Non-voice chat. Parang ilang mga 6 months siguro. Almost 6 months. Almost 6 months kaming magkasama nito. Actually, saktong 6 months. Kasi nung 6 months ako, nag-resign na ako. Kasi gusto ko na talagang i-pursue yung siguro ibang career naman or napunta ako sa business. Kasi nung 6 months na yun, parang yung ine-expect ko na increase or para makapag-apply sa next level, walang available na position. So, kailangan kong maghanap. So, kasi bago ako mag-agent dito, guys, naging team leader na ako from Transcom. So, naghawak na ako ng team, naging supervisor na ako. Then, after nun, pumunta na rin ako, bumaba ulit ako ng level kasi na-expect ko is makakapag-apply ako for supervisor or team lead. Kaso, dun time na yun, walang available na position. So, kailangan kong gumawa ng paraan kasi hindi ako pwede mag-stay ng matagal as agent kasi kailangan ko nga ng mas mataas na income. So yun talaga, more on monetary. Pero masaya yung campaign na yun, masaya yung company sa Alorica. So shoutout sa mga nakasama ko. He will talk about syempre kung anong nangyari sa buhay niya. Makakapulot tayo ng pinakamagandang mga experiences na pwede nating take away sa buhay, na gawing lessons, na maging motivated tayo to wake up early and be motivated. Pare, yun na nga, a business owner, a e-commerce player. Guwapo ng guest, sabi nga ni James. Hello dyan, good morning, miss you din, Bernadette. The one, the hustler. Diba? Yung nickname niya para sa amin na lang yun eh. Sa mga nakakaalam, alam natin yung nickname na ito eh.
Mac Dagger na lang muna siya ngayon. The Mac Dagger, the one and only Mr. Michael Santos. Yeah! Good morning, sir. Good morning. Taba ako pa niyan sobra. I mean, that time na yan, parang 85 kilos yata ako niyan or 86. Ngayon, nasa 81 ako. So, medyo mga 5 kilos yung binabanatib ako. And papapayat din tayo. So, balik tayo. Good morning, good morning. Good morning. Kamusta, pare? Okay lang, busy pero masaya. Yun naman yung importante, maging busy tayo. Pag hindi tayo naging busy, may problema na yan. Iyon. Medyo, tignan mo, pre, kung may phone ka, baka makita mo yung mga comments dyan ng mga tropa natin. Yeah, si James, si Berna, si Boss Roel. Boss Roel, shoutout sa'yo. Ayan. So, sa mga nagko-comment dyan, please do share the video. Please comment and like. At ang good life si Mac. Mga comments. Pero sir, kamusta? Dahil nga napaka-busy mong tao. How's the pandemic life? Pandemic, siyempre challenge nung umpisa. Hindi natin alam kung paano tayo mag-start. Kasi siyempre, lahat naman tayo nabigla eh. So, salamat na lang ako that time dumating yung pandemic is nasa business na ako. Hindi na ako corporate, wala na ako sa unemployed ako. Ganun lang. Unemployed ako. So pasalamat tayo na unemployed tayo kasi umaga, nag-i-ecom na ako, nagbi-business na ako ng sarili. Then yung pandemic siguro yung first 3 months medyo challenge sa akin kasi yun nga, hindi mo alam gagawin. Lahat naman tayo hindi natin alam gagawin. Totoo. Nung ginawa ako nung time na during pandemic is nagbenta ako ng siomai. So yun guys, nung pandemic, nung pag-drop talaga ng lockdown ni Duterte, yun yung time na kalilipat lang namin ng bahay actually, ng apartment. So nakatira kami, matagal din kami nakatira din sa in-laws ko and alam naman natin yun, hindi ganun kadali yung ganun situation. Pero thankful pa rin, nakatipid ka or what, anything. So kalimutan natin yun. But the thing is, lumipat kami ng apartment. Then, habang namimili kami ng mga ibang gamit, nag-declare ng lockdown. The problem is, halos lahat ng mga ipon ko noon, naibili ko na ng mga, kasi since wala naman kami mga masyadong maraming appliances nung time na yun, wala pa kaming, syempre nga, sharing lang doon sa dati namin titirhan. Pag lockdown, ang nabili ko pa lang bagong ref, TV, washing machine, saka sala set. So yun lang. Then, syempre naubos yung pera mo. Saka, ayun, ini-expect mo kasi meron ka kagad mo kikitain ng time na yun sa business mo. Kaso nga lang, unfortunately, yung business is clothing din, so bawal. Pwede lang i-business nun is pagkain. Isipin mo yun. Wow! So, yung mga frozen foods, frozen food na siomai, mga So, iba-iba yung mga nakapagpa-survive sa akin for the first 3 months kasi talagang total lockdown. So, mag-iisip ka, ano ba essential? Ang essential, pagkain. So, doon ka muna sa pagkain. So, okay naman siya. Turn out okay. Pero tol, how's the family? How's the family coping up with the pandemic? Well, okay naman ngayon. Struggle lang yung online class ng mga bata. Pero katulad nga yan, masaya naman ako kasi hindi naman yung wife ko. Siya kasi ito ka sa mga bata, sa kung ano yung nangyayari. Kasi nga, focus ako sa business, then siya focus sa bahay, saka sa mga bata. So far, maganda naman grades ng mga bata. Tapos na kasi yung class as in stressful para sa kanya kasi nga, lahat naman tayo naninibago sa, akala mo lang madali ang online kasi nasa bahay lang something. Pero pag nakita mo rin naman talagang ang hirap ng mga, kumbaga yung stressful kasi sa part ng bata, alam mo na ng bata kailangan niya ng time, like sa environment niya, kailangan may ibang mga hindi puro, di ba kahit tayo, nasa call center tayo before, nagtitrain tayo, nakatutok lang tayo sa laptop, sa computer, di ba, parang nakaka-stress.
nakaka-antok talaga yung online class. So, kung dati nga binabayaran ka sa training, then naantok ka pa rin, paano pa yung estudyante lang? So, ang hirap ng online class na. O, yun nakakantok, di ba? So yan, so yun sa mga problema. Pero okay naman, nakaka-adapt naman kasi 1 year na rin naman mahigit. Okay naman kami sa family, okay naman. At least, yun nga, dahil din sa e-com, naka-move out na kami na sa previous na tinitira namin kasi nakikitira lang kami before nung during employee time na magkakasama tayo, di ba? Nakikitira lang kami dun sa house ng parents ni Mrs. ko. Talaga? Then, yeah, during ito malupit nung bago mag-lockdown, buti na lang nakakuha na ng apartment noon. Parang 2 days before mag-lockdown naka-move in kami, nakabili kami ng may iba. So sakto lahat. Kaso ang problema, labas lahat ng pera ng time na yun. So lumabas lahat ng pera, yun na ako kinabahan. Kasi syempre parang paano ko babayaran yung monthly nito, paano yung mga, kumbaga lahat ng savings ko, binili ko ng mga gamit kasi syempre bago apartment, kumbaga bili kang gamit. So tapos ano ba gagawin ko? So parang 1 month to 2 months ako na parang nag-iisip lang ko anong 1 month lang naman siguro, 1 month. So nag-iisip ako kung anong gagawin. Then naisip ko, ba't hindi ko try yung siomai? So ayun, doon na muna. Doon na muna. Yun, nagbebenta ako ng siomai, siopaw, mga frozen goods sa Facebook din. Yun muna for that particular time. Kasi nung nagluwag na rin naman, syempre yung mga tao nakakalabas na nakakabili ng pagkain. So I need to go back dun sa original na business ko. Yun. And yun nga, dun sa pag-sell mo ng siomai, is it hard na, kasi syempre, lockdown na eh. So, paano mo ni-reach out yung market na yun? Nag-run ako nag-market ako sa area ng Metro Manila muna. Actually, Quezon City muna. Kasi ako rin taga-deliver gamit ko yung kotse ko. Tapos yun yung ako lang kasi nag-market tapos kami sumasagot ni Mrs. ko ng mga chats tungkol sa benta. Then kinabukasan kukunin ko dun sa supplier yung frozen, then ako nagdi-deliver. Okay naman ng time na yun kasi during lockdown walang traffic, so nakaikot ka. Then good thing after siguro 1 month, medyo sabi ko nung medyo lumuwag na yung lockdown, syempre dami na rin nagta-traffic na. Nakakuha naman ako ng sarili kong riders. Then hanggang ngayon siya pa rin yung rider ko, so God bless naman kasi at least nabibigyan tayo ng mga taong tumutulong sa atin. And tumutulong din, di ba? Yeah, tama. So, before tayo mag-jump, I mean, syempre, sino nga ba si Mac? Kasi syempre, halos lahat sa amin, even the co-workers mo before, saan ba lumaki si Mac? And can you tell us a story how Mac evolved into now? So, syempre, childhood muna tayo. Okay. Laking paltok ako, kung may mga taga-paltok dyan. Laking paltok ako sa Quezon City. Then, paltok brothers ka talaga. Yeah, paltok ako. So, alam mo naman, during 1980 kasi ako pinanganak eh. So, parang, tapatan na. Sa edad. So, yun. Nag-lag. Na-cut off si Boss Mac. Hello. Yan. Hello. Okay. Yan. Good. Yan, okay. Okay, good. So, anong nangyari kasi nung bata kasi, hindi naman kami may kaya eh. So, mahirap lang kami. Then, di ko naman blame yung parents ko kung ba't mahirap kami. Pero kasi lahat naman, alam ko, tinatry naman lang ibigay. So, kaso nga lang may mga times na yung best mo hanggang dito lang. Diba? So, ang gagawin mo na as a tao, syempre, naniniwala ako dun eh, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo. Tama. So, Tama yun guys. Yun talaga yung policy ko sa buhay. Yun talaga yung sa mga motto ko na kasalanan mo kung mamatay kang mahirap. I mean, dapat kung gumawa ng paraan. Dapat gawin mo yung best mo. So, hindi mo dapat i-blame sa iba yan, sa gobyerno, everything. So, wala lang. Yun talaga yun. So, ganun lang kasimple yan. So, ako, maniwala sa hindi, bata ako, nagbabakal ako.
10 years old, naghugas ako ng kotse ng mga kapitbahay na Yun yung mga diskarte ko. Naghanap ako ng mga baka. May kasama ako niyan si Ian. Shoutout sa'yo, Ian. Or saka doon sa mga iba ko pong mga nakasama dati. Nagbabakal bote. So, yun yung diskarte ko. Hanap kami tanso, sunugin, then pipit-pitin, tanggalin yung rubber, benta yung wire. So, hanap ng mga bakal-bakal, mga pako. Dati uso pa yung mga ganun. Dami nagkalat, mga yero. men, Oo. runner ako ng mga addicts lang, men. Oo, men, totoo. Ewan ko nakwento ko sa'yo before. Well guys, hindi ko alam na kung ano yung mga pinapaabot-abot nila sa akin ng bata ako. Hindi ko alam yun. Wala akong alam. Ngayon ko lang na-realize na, yun pala yun. Kasi nalaman ko na ano pala sila. Pero more on pinapabili lang nila ako ng Surge na chocolate. So kung alam niyo yun, yung Surge na chocolate dati, ano yun, merong foil. So sa akin yung chocolate, sa kanila yung foil. Ganun yung mga nangyayari dati nung bata, mga 10 years old daw, tagal na. Dati, Mm. bata eh. Mm. Papabilin ka ng Surge. Yung Surge may aluminum foil. Oo. Sa akin yung chocolate, sa kanila yung aluminum foil. Oo. Gano'n. Ano ako bata pa lang ako, alam ko ng dimiskarte ng pera. Technical. Alam ko hard work. Meron akong isang gusto ikwento lang kasi Go. actually nasabihan ko siya ng thank you. Siguro last year lang or this year lang, si Kuya Gerald, kapitbahay namin. So, siya yung may anak ng landlady namin dati. Kasi dati, nung siyempre mga 10, 11, uso Nintendo family computer. Oo. So, anong nangyayari? Pupunta ako sa bahay nila para makapaglaro ng family computer. Pero gagawin niya, pag dilinisin mo niya na ako ng kwarto niya. Then, linis ako. Ako sa wala yun. Sa akin wala yun. Di ba? Linis ka. Alam mo, gusto mo Gusto mong maglaro di ba? Tama. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba ba't kita pinapagtrabaho muna bago ka paglaruin? Hindi para maglinis ka sa kwarto kasi malinis naman yan Aircon yung kwarto niya Pero gusto ko matutunan mo na kapag meron kang gustong bagay, kailangan mo pagtrabahuhan. Grabe. Sobrang tatak sa akin yan, men. Sabi ko, tapos ang tagal ko siyang hindi nakita, siguro 20 to 30 years kami hindi nagkita. Hindi, naman 20 to 25 years. Oo, Tagal tapos din. na-add ko siya sa Facebook last year yata. See, Mm. yun yung sinabi ko sa kanya, men. Tapos sinasabi ko, alam mo, kuya, thank you kasi ikaw yung unang, ngayon kasi may liga ako sa coach motivational coach kasi masyado akong naging, during the time na magkakasama tayo sa Lorica, siguro yun yung turning point ko na kailangan ko maiba sarili ko. And I reach out sa mga mga motivational coaches na nanonood sa YouTube, nagda-download ako na app. So, si Les Brown is sobrang malaking Les Brown. influence sa akin. Yeah, so alam mo yun, parang siya yung kung susumahin mo yung buong buhay ko, siya yung sa kanya nag-original yung unang quote na natutunan ko sa sarili ko na yun nga, hindi kita pinagtatrabaho para paghuhuling ka or what, or para paglilisin ka. Gusto ko matutunan mo na lahat ng bagay kung may gusto ka is kailangan mo pagtrabaho. Yun guys, totoo yun. 10 years old ako yung na-realize ko. Dati hindi ko pa na-realize yun na ganun pala yun. Naglilinis ako ng kwarto niya, walis, punas-punas, bago niya ako paglaruin ng family computer, which is sobrang hype ng time na yun is Super Mario Brothers. So talaga ganun. Hindi ko alam na yun pala, yung tinuturuan pa lang ako habang bata na maging masipag na work on kung anong yung gusto mong makuha, which is nung time na yun sa akin sobrang babaw, which is makapaglaro lang. Pero right now na-realize ko na lahat nito kailangan pagtrabahuhan, ultimate yung business. So kayo guys, hindi ako sa nagmamagaling, pero based sa experience ko, lahat ng bagay kung may gusto tayong makuha, hindi bibigay sa atin yan basta-basta kailangan maging desperate tayo, or dapat maging determined tayo na gawin yung mga bagay-bagay para makapunta sa next level lang yan. Hindi naman makakapunta agad dun sa pinakatuktok, kailangan unti-unti lang. So step by step, start by at least working hard. So, yeah, the best yun. The best talaga na advice or
quote na nakuha ko sa isang tao. So, In bata person. pa lang talaga, you namulat ka na sa pagtatrabaho. Mukha akong pera eh. Simple lang yun, mukha akong pera eh. Nagte-text ako, bebenta ko para sa monetary. Nag-touching ako, bebenta ko sa monetary. Nagkukulig ako ng bakal, ginapagawa ng tanso para sa monetary. Kilala yun, yung mga kababata ko yun, alam nila na. Minsan may sasabi, akala anak mayaman ako. Kasi magputi ako eh. Magputi ako, singkit ako. Oo, tal. Hindi naman sa bagay, pero hindi nila alam. Nakatira ako sa squatter. Hindi naman squatter, pero compound Aha. na medyo, alam mo yung level up na squatter. Hindi, kasi nagbebenta ka ng renta ng 500 a month. Tama. So, which is hindi naman akong, hindi ko siya kinakahiya kasi sabi nga kahit yung mga milyonaryo ngayon, mga negosyante, sila Mark Cuban, sila, kung tatanungin mo sila tatanungin mo sila kung ano yung pinanggalingan nila, Hindi rin kung ganun. may ibahin ba sila, hindi. Kasi kung ano ka ngayon, kung ano yung nangyari sa'yo before, yun yung nag-build sa'yo. Street smart ako, o hindi ako mapalaaway. Mhm. Kasi iba, pag alam na street smart, palaaway, matapang. Hindi. Marunong ako tumanggi sa away, pero marunong akong gumawa ng pera. Kasi, yun nga, like, siguro 17 yata ako, sa insurance na rin ako eh. Alam mo yun, talagang nag-ahente ako ng insurance ng CGL, Comprehensive General Liability. Lalapitan ko yung mga tao sa City Hall na, yun nga, offer ko sila ng insurance kasi requirement yun sa business permit nila eh. Oo. Pero naisip ko, sabi ko, bago sila pumunta din sa City Hall, saan sila pumupunta? Sa barangay. Ginawa ko, gumawa ko listahan ng lahat ng barangay sa Quezon City Hall. Pinuntahan ko lahat ng kapitan. Sabi mo, 17 years old ako. Kung may commission ako na 30%, binigay ko sa kanila yung 20%. Tapos, doon pa lang, sala na. Bago dumating sa City Hall, meron na insurance. Kung kumukubra kami, isipin mo kumukubra 2,000 per day. Isipin mo yung Sarap. time na yun, 1996, 1997. So yung 2,000 per day na yun, kung isusumo mo siguro today, siguro sa mga 10,000 to 15,000 siguro yung daily. So, malaking pera talaga yun yung time na yan. So, ginagawa ko nun pupunta ako sa mga mga barangay captain sa secretary, binibigyan ko sila first ng porsyento dun sa commission ko para at least hindi na dumating sa Quezon City City Hall na dun pa ako kukuha yung nag-a-apply ng mga business permit. So dun pa lang sa may barangay nabebentahan na namin. So ganun ginawa ko nun. Kinausap ko talaga mga barangay captain. 17 years old ako, naglalakad ako sa init. Nakapolo ko pero basang-basa yung polo ko ng pawis dahil sobrang init ng time na yun. And well, nakakatuwa lang kasi una naka-intimidate ko, usap siyempre mga matatanda, mga barangay captain. Pero okay naman. So yun yung buhay ko dati. 17 years old ako, nagtasa sa insurance ako. Everyday, malaking pera yun, tapos binata ka. Diba? So, wala, basta pagtungo sa pera. Mabilis. Tawagin niya na ako mukhang pera ngayon, naisip ko. Kasi, malung, sabihin nila, hindi pera magpapaligaya sa'yo. Mas nakakalungkot kapag Wala kang pera. may dumating na tragedy sa'yo na wala kang pera. Yeah. Totoo. Totoo. Pero yun, tol, nakwento mo sa akin before, naalala ko lang, is yung, ano ba yun, tol, yung maglilinis kayo ng sasakyan. Tapos yung yeah, kwento mo sa amin yun. Siguro, di ko na masasabing born leader ako or what, pero madiskarte na talaga, mautak ako. Noong time na yun, sabi ko siya, 11 years old, 10 years old, naglilinis ako ng kotse ng kapitbahay namin. Naging 3 na yung customer ko kasi nga mga kuya-kuya, bolero ako eh. Tapos pag inutusan nila ako, syempre, sunod ako. Sa akin na 3, ginagawa ko, binibigyan ng 10 pesos noon. 10 pesos na kada linis noong time na yon. Minsan 15. So gagawin ko, yung 10 pesos kumari, yun kasi yung average na binibigay dati. Gagawin ko, samahan ko yung mga tropa ako eh. So gawin ko, kami maglilinis ng sasakyan. Gawin ko, ako taga-host, sila taga-kiss-kiss, taga-lahat. Tapos pagdating ng bayaran, yung 10 pesos, 5 pesos sa akin, tag 250 sila. Men, malaking pera ng time na yun kasi 3 na hugasan namin kotse eh. Tapos nagtatawa na pa sila, sige, ako matawa. So, alam mo yun, yun yung naisip ko eh, parang
Hindi ko pa alam yung time na yun, pero masaya ako ng time na yun kasi nagkakapera kami, tapos may kaibigan ka, Oo. di ba? Pero yung nung tumanda ako, ito pala yung ginagawa ko before na. Pero saan ka nag-ano, tol? Saan ka nag-elementary? Nag-elementary ako sa Bayanihan Elementary School sa Paltok din. Paltok din. Oo, dalawa kasi yung elementary school sa Paltok sa Barangay Paltok. Yung Paltok Paltok Elementary School sa yung Bayanihan. Okay. Malapit sa Baler. Ganyan. Pero nung elementary, tol, yung street smarts mo, nagamit mo pa rin nung elementary mo o Nagbibenta ako ng mga chocolates na maliliit. Nung time nila, mga chocolates ako. Mga Goya na chocolates dati, pinibenta sa mga flat tops. Binibenta Alam mo yun? Tapos, siguro ang street smart ko sa is magaling ako mangopya Hindi kasi marunong ako mag-utilize ng tao, siguro. Yun yung siguro yung nakikita ko nung ngayon nung dati hindi. Dati alam mo lang may kaibigan ka, nakokopyahan mo, nagigilty ka. Pero ganun talaga buhay. buhay. Tama. Ganun lang yun. No? So kung may mas magaling sa'yo, hayaan mo sila mas maging magaling sa'yo. Pero siguro din mo na secured ka. I mean, Tama. natututo ka sa kanila. Kung gusto nila, kung sila is, motivation nila is admiration, purihin mo sila na, uy, sir, galing mo nga ng ganito. Pero nakakuha ka, nag-benefit ka. Yung sinasabi nila user, pero yung resourcefulness ang tawag doon, hindi user. Okay. So, nung elementary, 'di ba, dahil sabi mo nga na gamit mo yung street smarts mo. Before ba how's your life elementary? 'Di ba usually sabi mo nga na pinanganak ka na hindi naman ganun na may kaya agad. Paano yung yung baon mo or yung mo Ang baon ng tayo na ng piso. So, may piso ka, bili ka ng buns, Nutriban, bili ka ng soup, okay na yan. Okay naman. Actually, nakakapag-aral naman kami. Kasi ang nanay ko siguro, yun siguro yung nanay tatay ko kasi hard worker talaga. Parehas naman sila. Never ko naman sila, kaya nga sabi ko, kung ano man yung nangyari, kung hindi man kami naging mayaman or what, hindi ko sila mabiblame kasi ginawa nila yung part nila. Nanay ko nag-work, nagtitinda ng mga kakanin, itlog, banana cue, nagugano siya, gawa siya ng maraming beses ko siya nakita na talagang hirap na hirap siya, alam mo yun, pero tama. naggawa siya pedicab, siguro babaeng tao, nagpa-pedicab siya. Tatay ko naman jeepney driver, maghapon din naman siya nagda-drive, pero unfortunately, hindi lang naman kasi sila nakapag-aral din ng maayos. Pero ako naman, napag-aral naman nila ako. Elementary, never naman na maganda naman ang kabataan ko. Elementary, ano ka naman, ako lagi akong most cleanliness. Yun, putya. Hindi kasi siguro dahil nga yung kasi yung polo mo, yung damit mo, nakaprepare lahat Bata pa lang maakti ako. Siyempre pinapagalitan na hindi ko pag matumi yung damit ko. So kailangan lagi presentable. So yun yung importante. Natutunan ko bata pa lang kailangan pleasing personality ka talaga. Lahat ng damit mo, nakaprepare lahat. So isa yung sabi nga naniniwala ako sa perception management. Yun yung ito naman kay Paulo 40 naman siya. Sa'yo, Paulo, kung nakikinig ka. Yun, yung perception management natutunan kay Sir Paulo 40. Shoutout sa'yo, Pau. Supervisor ko yun. Agent ako nung nasa call center ako. Sobrang powerful nun yung perception management. Kailangan i-manage mo yung gusto mo na tingin ng ibang tao sa'yo kahit hindi ikaw yun. Not necessarily naman na plastic ka or what, pero dapat dalhin mo yung sarili mo in the way na gusto mo kung paano ka respetuhin or galangin. So, kung gusto mo na hindi ka mukhang engot-engot, dapat medyo smart ka rin sa mga sa mga every time na yung mga tindig mo, yung ganun ba. So more on mina-manage mo yung tingin ng ibang tao sa'yo.
So number one yun, sobrang powerful nun. So yan yung isang tatrabaho ko yun, supervisor ko yun sa Transcom before, Mhm. then naging friend ko, then naging pares kami supervisor, then ayun nga, wala, hassle din, man. Isa sa mga gangster din yan, marami akong natutunan dyan. Libro, marami akong nalaman sa kanya. Shout out ng sa iyo, mga sir. author. Yeah, Lorenzo Carcatel. Ayun yung mga pinabasa niya sa akin na nagbi-build sa may character mo. Mhm. Yun nga, perception management isa sa mga importante. It doesn't matter kung ano ka, kung anong meron ka, importante kontrolado mo yung gusto mong mapakita sa iba. Kasi hindi ka naman nakikita mo ang mga tao, hindi ka nila didesisyonan or hindi ka nila huhusgahan kung ano yung pinagdaanan mo eh. Huhusgahan ka nila kung ano ka nasa harapan nila eh. Yun yung sad truth. Mhm. Katulad na sabihin nila, uy, may pera ka na, ganito, uy, damot mo naman, or hindi ka na marunong tumulong, or what. Pero hindi nila alam, or may habang ka na kasi bili ka ng ganito, or what. Pero ito yung si Kevin O'Leary, kung familiar ka, Shark Tank, ito yung sabi niya, kung ano yung kung mayroon ka nito na pinagpatrabahuhan mo, kasi businessman siya eh, so business tycoon niya, so sabi niya, kung proud ka, i-ano mo, kumbaga parang flaunt Ilabas it, diba? mo. Parang gano'n. Kung merong hater dyan na sasabihin nila na may habang ka, parang magarbo ka, or materialistic ka, or what, hindi naman nila kasi alam kung ano yung mga ginawa mo para dun sa bagay na yon. I mean, madali tayong mag-judge na ganito nga ngayon eh, isa sa mga, sorry kung medyo, lagi ako merong, Okay lang. No problem. meron akong pinag-ahampingan. Kasi, ganun ako mag-isip ngayon eh. Meron tayong dalawang klaseng tao eh. Kunwari, may nakita may narinig ka, Ferrari. Alam mo naman yung tunog ng Ferrari, men. Diba? Talagang malulupit yan. Mga Lamborghini, Ferrari, talagang gano'n, di ba? So may tao na, pag kahit sabihin mong mabagal lang, papasok ng parking, pero akala mo nagyayabang siya, na nagre-revolution siya. Hindi mo alam na gano'n talaga siya mag-function, di ba? Tama. So, may sasabihin, ang yabang naman ito, naka-Ferrari lang kung maka-drive, di ba? Oo. Men, yun yung isang negative na tao. Ito yung positive na tao. Uy, ganda naman ng kotse niya, paano niya kaya nakuha yun? Paano kaya nabili yun? Nagigets mo yung dalawang klaseng tao? Yes. Isang tao na sinabi, yabang naman nun. Hating lang, Alam mo no? kung sino. Oo, rich kid lang naman. Pinanganak lang na may mayaman na magulang, kaya nakabili ng ganun. Pero, sa panahon ngayon, sa panahon ng mga e-com players, sa panahon ng mga taong madiskarte, normal na lang yung sa mga nasa taas na level, supercar talaga binibili. Tam naman sa US, yan. Oo. Nag-start ka na. So, online, nakikita mo yung mga totoo yun, ako ko lang, kasi yun nga yun eh. Andun ako sa, paano kaya nila nagawa to? Ano kayang ginawa nila para makabili sila ng supercar? Tama. Kasi pag ang negativity ang kumain sa'yo, and you will hate on something na iiwasan mo yung pathway na ginawa nila eh. Kasi usually, if you're a positive person na may outlook ka or perspective na, paano ba ginawa nito? Tukunin ko yung mga magagandang nangyari dun sa buo. And try to apply it on your own. Baka mamaya, it works for you. And you have the same passion. Mamaya, in the end, magkaroon ka rin ng Ferrari. But if you're hating too much na parang sinasabi mo, hindi, yan eh, kasi yumaman yan dahil ganito, ganyan. Tapos iiwasan mo yung pathway na to, tapos gagawin mo parang, eto yung gusto mong gawin, mamaya, yung pala yung magbababa pa sa'yo. And in the end, parang, di ba, you hate on something na dahil lang meron siya nun. Yun yung tinatawag na excuses. Well, tama naman yun. Ako, for me, personally, yung mga ganung bagay, pag nag-hate ka, minsan, binibigyan mo na excuse sa sarili mo na magkaroon na reason para hindi mo magawa yung isang bagay na yan eh. Na actually, behind everything, gusto mo rin yun. For example, di ba, parang yung iba sinasabi, di bali ng walang pera basta maraming kaibigan. Well, siguro sa iba, okay yun. Pero for me personally, importante yung
yung maayos yung buhay mo eh. Honestly ako, dati marami kami kaibigan. So, ayun, minsan excuse talaga natin yan. Parang binibigyan natin reason yung sarili natin para hindi gawin yung isang bagay na ikagaganda ng buhay natin. So, balik tayo. So yun yung excuse mo eh. Hindi, pinanganak lang yan ng mayaman na may magulang kaya siya mayroong Ferrari. So, binibigyan mo na kagad mentally, yung sarili mo, wala ka na yung chance na Tama. mag-succeed. Kasi nga, sinasabi mo na kagad yung excuse na hindi, kaya lang naman meron yan dahil may magulang siya. Pero hindi mo naisip na ano yung way Without Diba? trying. Without trying, without investigating, researching, di ba? So, ayun, gusto ko lang kasi may mga narinig kasi ko na mga ganun eh. Hindi naman lang kasi alam na kung ilang oras ba tulog namin, Tama. Tama. kung anong oras ba ako natutulog, anong oras ako gumigising, kung ano ba ginagawa ko, kung may masakit ba sa akin. Kailangan ko ba sabihin yun? Hindi. Hindi. Gusto ko lang i-appreciate kung ano yung gusto ko, Meron kung ano ka. yung nakuha ko. Diba? Hindi pa naman ako successful sa totoo lang. Hindi ako successful. Pero, sabi nga wala ka na. So guys, yun yung sinasabi na malayo na pero malayo pa. So, malayo na yung na-improve mo sa buhay mo pero malayo ka pa din sa success. So, journey ang success. Journey yan. Hindi yan one time, big time, back, nakuha mo na. Unless nanalo ka sa loto siguro, pero ang dami pa rin, di ba, na alam natin yung istorya ng mga nanalo sa loto, pero at the end, naubos din lahat yun. Kasi nga, yung process kailangan mentally prepared ka tumanggap ng malaking blessing para alam mo rin kung paano siya i-handle. Ang kalaban sa iba Ang kalaban mo lang sa Sarili sarili mo. mo. You need to be better than yesterday. So, Yes. ganun lang ang simple yun. So yun, before we jump many miles to our situation. High school, pare, saan ka High school, San Francisco High School ako. Oy, Don Mariano, shoutout dyan sa mga tropa dyan. Oo, mga 1997 na graduate. So, marami dyan. Don Mariano, San Francisco. Kamusta dancer high ako ng school? Masaya naman yung high school kasi syempre lahat naman tayo masaya ng high school. Kasi yun yung parang nakaalpas ka dun sa during the binibaby ka ng magulang mo during Nung elementary. elementary. Oo, then papunta ka sa akala mo is reality, which is hindi pa pala. so sa high school, dancer kasi ako So shoutout sila Halata Edward, yun yung mga yung mga tropa ko. Nakasayaw na rin naman Nung nasa sayaw Lori na ka naman. tayo Nakita mo yun. Hindi, ganyan nga. Masaya naman yung high school. Medyo marami, syempre, marami kang kalokohan, marami kang tinday. Doon natutong uminom, pero yun nga. Masaya, pero kumbaga, wala Hindi yun yung totoo hindi yung totoo. I mean, after kasi ng high school, ang target ko na kagad. Kasi noong time na yun, trending talaga na high school ka or after mo high school is magtrabaho ka, service crew. Yun yung hype nun. okay. So, nung after ko mag-high school, yun nga, nag-service crew ako sa Jollibee. So, high school, wala ka masyadong, marami kung pwedeng kwento, kaso nga lang, puro playful kasi ng time na yun playful, puro play. Hindi mo masabi. Okay naman din ako, top section naman ako ng high school. So, Nagawa mo ano naman eh, yan. yeah, saka yung level up ng pangungopia. The highest level na. Oo, man, to the highest level. May nakataw ka na sa kada periodical test, sa kada subject. Ako naman, general science ako, so doon ako magaling. So, ako naman tato ako yun. Then yung iba, yun nga, iba-ibang, pag periodical test, maaga natatapos, maaga na ako uwi lahat. Pare. Siyempre, barkada, inuman sa masaya naman, pero yun nga, wala akong masyadong diskarte nun Siguro nandun yung medyo immature ka, nakalimutan may mga ibang bagay. Yung diba? normal high school kid, kumbaga. Normal, siguro masayahin ako, joker ako. Alam mo naman kayo.
lang yun lagi. Okay, so before we jump to your college days, pero syempre we have So guys, ayan, tapos yung ano natin, yung part na first part. Okay, so wait nyo lang kasi kasi gagawa ko rin ng video yung mga part 2, part 3, part 4. Medyo mahaba kasi ito eh. So right now it's already 11 PM na rin. Halos January 11. So ayun. So balikan natin yung ibang mga part. So I hope subscribe kayo, comment kayo kung meron kayong mga gusto i-share, kung ano ba yung kabataan nyo dati, ano ba yung mga discount nyo dati. For sure naman yan, may mga discount tayo na mga ginawa din nung time na bata tayo, or kahit ngayon sa mga nanonood naman na medyo bata pa, ano yung discount nyo. So share lang tayo. So again, subscribe and like, pa-like naman, thumbs up or heart kung pwede. Heart ba rito? Hindi ko alam kung may heart dito sa YouTube, pero thumbs up and pa-share, and of course, yan, subscribe. Again, thank you. This is Mike. Peace out.